ang Diyos. Wala po akong ibibigay na tema sa araw na ito. At nais ko pong unahin na tawagin ang ating kapatid na alagad na may kaarawan. Ang una ko pong tatawagin upang sa atin ay magpahayag ay ang ating minamahal na si Indang Paring. Ang nanay po ng ating mahal na apo. Andyan po ba, si Inda? Si Inda po ay magbibigay sa atin ng napakagandang awitin kasama si Tita Pilar. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay magpapasalamat sa Panginoon sapagkat sabay po kami pinanganak. Sabay. Ay, sabay. Lubos na nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat inabot ko po ang edad na ito ng walang anumang kapahamakan. Salamat po sa kay Apo Kunching at sa mahal na Panginoon. Ako po ay ginabayan hanggang sa makasadsad ako sa 80. 28 pa lang po si Inda. 28. Ako naman po, 35. Alam niyo po, napakabuti po ng Ama. Ito po si Inda, buhay na patotoo. Konti lang pong pagbabahagi. Kanya po ako nagmana. Sige na po. Napakapalad po natin sa dami ito. Wala. Wala po. Hindi siya magtatagal.
ito po yung kanyang nasang awitin, kaya sasamahan ko po siya. Doon tayo. Salamat Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. At sa bawat sandali sa ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay ko ngayon ang siyang taglay. salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali dahil ako mat sa iyo, Panginoon. Salamat sa puntan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw ang buhay kong ikaw ang siyang tanglay. galak na galak dahil nga po purihin ang Ama sapagkat napabilang po ako sa dakong ito bilang lingkod ng ating Panginoon. Kaya walang hanggang pasasalamat po talaga sa Ama. Nais ko lang pong ibahagi ng konti kung bakit po ako sadyang napakagalak. Kanina po kasi nagising ako ng 3 o'clock. Yung rin po yun na kapag napanaginip niyo siya, galak na gagalak po ang puso niyo. Ang panaginip ko po sa kanya, yakap-yakap ko po siya ng napakahigpit. Subalit bigla siyang naglaho. At nung habol-habol ko siya, apo ako ng apo, ibang mukha niya po, marami po siyang mukha. At sadyang hindi mo siya mahahabol, yun po ay patotoong Espiritong Banal ang nasa ating minamahal na Apo Conching. Ginagamit pong sadya ang kanyang katauhan upang sa ating lahat po ay magpadama ang ating Panginoon. Ganyan po tayo kamahal ng ating Diyos. Kaya purihin pasalamatan po natin ang Ama sapagkat pinagkalooban tayo ng isang sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya't napakasarap po. At noon pong umaga na, hindi rin po aksidente na kundi po talagang ipinagkaloob ng Ama, ipinaisip ng Ama, ipinaalaala sa kanya ng Ama
na bigla pong nag-ring yung aking cellphone at siya nga po ang tumawag. Kaya napakasarap po talaga. Hindi po malirip ang aking kagalakan. Kaya purihin, purihin, purihin ka, Ama. Salamat po. At may isang Apo Conching na kayong napili sa dakong ito. Salamat po. At maghahandog po ako ng isang awitin. Nawa po, ang awiting ito ay namnam. Sadya pong napakasarap. Wala po akong bukang bibig ngayon kundi ang napakasarap at napakasarap talagang mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Nawa po sa atin pong lahat na pumaparito, maramdaman niyo po kung paano kumilos ang Diyos. Panginoon ko, ang buhay mong bigay ay minsan lang magdaraan sa akin upang humayot maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi na tasa maging mapalad sa ng tanggapin. Turuan mo maging bukas pala at matutong mamuhay ng banal. Kaya bilang isang pag-aalay ang buhay hiling at lagi na dasal maging mapalad sa ng tanggapin. Tanging pangarap ko sana'y bigyang daan sa landas ko'y hawid ang buhawi at gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tanawin ang tanging pangarap ko. Sana'y bigyang daan sa landas ko'y hawid ang buhawi at gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tanawin at gawing ulan lang sa buhay kong tigang mula sa pagkakasadla. Ako'y muling ibangon mo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Salamat po. Maraming salamat po, Tita Pilar, sa inyo pong magandang awitin at happy birthday pong muli. Gayon din po kay Indang Paring. Maraming salamat po sa paghandog nyo ng napakagandang awitin. Buhay po ba ang Diyos? Purihin at dakiliritong banal sa ating buhay, sa ating sarili, sa ating pagtanggap. Sa bawat araw po ng ating pamumuhay, paano nga po ba natin dinadama ang Espiritu? Sa pamamagitan po ba ng panalangin? Sa pamamagitan ng pagpupurit, pagpapasalamat sa Ama? Gayon din higit sa pagtupad sa Kanyang nasa. Amen po ba? Welcome po sa mga bago na naririto. Nais ko pong ipaalam sa inyo na ang gawain pong ito ay pagpapagaling ng espiritual na karamdaman. At gayon din sa pagtanggap po natin, sa pagtanggap ng bawat isang nagtitiwala, nagnanasang gumaling sa pisikal mang karamdaman, inuunang pagagalingin at binibigay ng Ama ang kagalingan ng ating kaluluwa. Amen po ba?
at kasunod po nun ang ating lupang katawan. Kaya po mataman po tayong makinig sa bawat pagbabahagi ng sino mang titindig sa harapan, higit lalo ang mahal na Apo Kunching. Kaya sa una pong magbabahagi, nais ko pong tawagin ang kapatid ko po, si Tita Myrna Andrada. Wala pa po pala. Nais ko pong tawagin ang isa po naming kapatid na alagad na si kapatid na Opel. We praise and we thank you, Lord, sa magandang oras at panahon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Nawa po ang patnubay at gabay ng Banal mo, Espiritu, ang igamit mo sa bawat isa. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Espiritong Banal, napakahalaga po. Sapagkat sa pamamagitan po nito, nabubuhay po tayo na ayon sa kanyang kalooban. Ako po bilang isang lingkod ng Ama, yun po ay pinagsusumikapan at pinagsusumakitan ko po na makatugon po ako sa kanyang panawagan na sa bawat araw po na hindi man po batid ng lahat na sa murang edad po ng aking mga anak, isa ko pong yung isinakripisyo alang-alang. Kailan hindi niya pinadama sa akin ang kakulangan na yon, sapagkat nararamdaman ko kung papaano niya po ako nililingap sa aking paglilingkod sa dakong banal. Kaya sa bawat araw po na pagtupad ko sa kalooban ng Ama, yun po ang pinahahalagahan ko na wag na pong mawalay sa aking puso. Hindi bilang pagkatao, kundi ang kaloob ng Espiritong Banal. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, kapatid na Opel. Batid po ng Ama kung ganong katapatan nyo sa pag-aali at paglilingkod sa Kanya at ang pagpapahalaga nyo sa inyong tinanggap. Maraming salamat po. At ang ikalawa ko pong tatawagin upang sumigla naman po't mabuhay ang bawat isa, ang kapatid po namin na si kapatid na Berhel Bustamante. Mabuti po tayong lahat. Pakikalabit nyo nga po ang inyong mga katabi at pakisabi pong kapatid, paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sapagkat ang araw po na ito ay sadyang itinakda ng ating Ama upang ang bawat isa'y matipo niya sa loob ng banal na dambana niya, upang muli po nating madama ang wagas at tapat na pagmamahal niya, muli po nating mapakinggan ang mga salitang banal niya, at sa mananalig at magtitiwalang lubusan, ang kapangyarihan ng kahiwagaan na nagmumula sa Espiritong Banal ay sumaating katauhan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tapon, hindi ito pwedeng masira, hindi ito pwedeng mawala, sapagat ito'y mahalaga sa akin. Tama po ba? Kung sa mga bagay po, tayo may iniingatan at pinahahalagahan at ayaw nating masira o mawala man lang, mayroon din pong mga tao sa ating buhay na sadyang ating pinahahalagahan. Ang ating mga pamilya at mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan o ang ating mga kapwa nilalang sa ating kapaligiran. Kung sa bagay at sa tao, mayroon tayong pinahahalagahan na ni ayaw nating mawala, ni mawaglit sa ating buhay. Gayon din po naman sa mga katauhang tumanggap sa Diyos na buhay. Ang tanging kaloob niya po sa aming mga buhay, sa ating buhay, yaon po ang baktupo ng pagbibigay ng kaligtasan ng Ama. Gumamit siya ng mga hari at mga propeta upang ipakilalang lubos kung sino nga siya. Subalit hindi po lahat ng tao'y tumanggap at nagtiwala sa mga ginamit ng Ama. Kaya't sa ikalawang pagkakataon po ay ibinaba ang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo, upang ipakilala kung sino nga ba ang Ama sa buhay ng tao.
Subalit hindi pa rin po naging lubos ang pagkilala at pananampalataya. Mananalig at magtitiwala ang kanyang espiritu sa kanilang isip, puso at diwa upang ganap nilang maramdaman na ang Diyos ay makapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa akin po bilang isang lingkod na hinirang ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, kulang man sa maraming material na bagay, salat man sa luho o yaman ng sanlibutan, subalit akin pong maipangangalandakan at tunay na maipagsisigawan na ako po'y isang mayaman at mapalad na nilalang, sapagkat ang kayamanan ko pong tinataglay ay hindi kayang nakawin ng sinuman. Ang kayamanan pong ibinigay ng Diyos na makapangyarihan ay walang makakukuha na sinuman. Yaon po ay ang Espiritong Banal na hindi man po nasisilayan, ni hindi man po nahahawakan, subalit sa tumanggap na nilalang, ito po ang nagpapatunay at nagpaparamdam na ang Diyos ay buhay at may kayang gawin sa buhay ng sinuman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang Espiritong Banal po na ito na masasabing walang kapantay na kayaman, habang hindi mo po ito nagagawa, at habang hindi mo po ito natutupad, wala pong kapanatagang maghahari sa iyong kalooban. Sapagkat kapag siya po ang nag-atas, kapag siya po ang nagbigay kung bakit mo dapat tuntop din, dapat po ito iyong gawin at dapat po ito yung suptop din. Sapagkat sa ganitong kaparaanan, maipapakita mo at maipararamdam na ang Espiritong Banal na sa iyo'y nagtiwalang lubusan ay iyong pinahahalagahan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At isa po sa kaparaanan na ginagawa ko pa po upang ang pagpapahalaga sa Espiritong Banal ay ganap ko pong magampanan ay sa pamamagitan po ng taimtim at taos sa pusong pananalangin. Sapagkat sa pamamagitan po ng ating pananalangin, tayo ay nakikipag-ugnayan sa ating Ama at ang ating Ama ay nakikipag-ugnayan sa bawat isa. Sa mga sandali po nang tayo ay nananalangin, ang Espiritong Banal po ang sumasa atin kung malinis ang ating isip, puso at damdamin. Kaya mga kapatid, ating pahalagahan ang Espiritong Banal na kinamtan ng bawat isang katauhan. Kaya natin nakamtan ang Espiritong Banal na naghahari sa ating katawan ay di sa ganang ating kagustuhan at di sa ganang ating kalooban, kundi ito'y pahiram at ang Diyos ang may kalooban at sa pamamagitan ng taong kinalugdan bilang Apo Conching ang pangalan, ako, ikaw, tayo at ang mga narirитong tatanggapang totoo ay makikinabang sa hindi nakikita ng mata mo, ni hindi nahahawakan ng kamay mo. Subalit kung pagtitiwalaan mo, Diyos na totoo, bilang Espiritu Santo, maghahari at may magagawa sa buhay mo. Tara po, mga kapatid, damhin natin ang Espiritong Banal. Sa katauhan ng kinalugdan, Apo Conching ang pangalan,